Kailangan pamimitan i-update sa DepEd ang kurikulum aron mohaom sa modernong skills nga kinahanglan karon sa mga estudyante. Number 2, ang gobyerno kailangan makabilin og libre nga edukasyon sa public ug high school. Sa elementarya kinahanglan gyud tun-an sa tanang bata sa hustong edad pero dili mawala ang natural sa tungod sa ginikanan sa pagpadako sa pananglitan. Kailangan libre ang public elementary o high school. Mga bisag pobre o basta makapadayon yapon ng bata sa school. Katulong paragraph, ang estado kailangan naghatag og scholarships, student loan subsidy o ubang tabang para sa mga deserving students sa publiko o private schools labi na sa walay edugasyon. Example na is ang estudyante kailangan mga pobre makadawat o scholarship gikan sa CHED. Ang 4 na paragraph, suportado sa gobyerno ang non-formal and formal o indigenous learning. Apil na ang self-learning ug programs para sa out-of-school youth. Basta makatabang sa paminahanglan sa komunidad. Sampulan niya, ang barangay naghatag sila og ALS program para sa mga tigulang o sa mga out-of-school na kabataan nila. Kalimang paragraph, ang gobyerno maghatag og training para sa mga tigulang persons with disability o out-of-school youth para makatong sila og civic values, trabaho, skills ug lain pang kapasidad. Sample niini, naay free livelihood training sa TESDA para sa PWDs and unemployed adults. So, section 3, paragraph 1, tanang eskwelahan kinahanglan mag-apil sa pagtuon sa konstitusyon sa ilang kurikulum. So, ang senior high school na ay subject na kailangan na ay subject na tudlo bahin sa mga rights ug sa mga duties sa konstitusyon. Yung 4 na paragraph, suportado sa gobyerno ang non-formal and formal ug indigenous learning. Apil na ang self-learning ug programs para sa out-of-school youth. Basta makatabang sa paminahanglan sa komunidad. Sampulan niya, ang barangay naghatag sila og ALS program para sa mga tigulang o sa mga out-of-school na kabataan nila. Kalimang paragraph, ang gobyerno maghatag og training para sa mga tigulang persons with disability o out-of-school youth para makatong sila og civic values, trabaho, skills ug lain pang kapasidad. Sample niini, naay free livelihood training sa TESDA para sa PWDs and unemployed adults. So, section 3, paragraph 1, tanang eskwelahan kinahanglan mag-apil sa pagtuon sa konstitusyon sa ilang kurikulum. So, ang senior high school na ay subject na kailangan na ay subject na tudlo bahin sa mga rights ug sa mga duties sa konstitusyon. Dalawang paragraph, ang mga eskwelahan kinahanglan magtudlo patriotism ug nationalism, respeto sa human rights, pagbilas ng mga bayani, mga responsibilidad sa citizenship, moral ug spiritual values, creative and critical thinking, science and technology, ug professional skills. Sample pananglitan, ang usa ka teacher na discuss bahin sa buhay ni Rizal kung ano importante sa science and technology. Katulong paragraph, kung ginikanan sila ang request, ang ilang anak pwede matuluhan ng religion sa public school sulod sa regular class hours. Nagtulong, ang kinahanglan approve sa religious group sa estudyante. May dugang gasto sa gobyerno. Sampulan ng isang magulang ni Maria sulat o sa principal na gusto nila ang nakatudloan o religion class sa eskwelahan. Article 14 under section 4. So, kasabot namin sa section 4, ato ning i-summarize. So tungkulin sa gobyerno na bantayan, i-regulate ang lahat ng paaralan, private man o public. So, dagantag mga agency, mga government, mga DepEd. So, ang sa DepEd, ilahang ginakuan kay kailangan nila sundo ng pribadong paaralan ng mga patakaran ng DepEd tungkol sa curriculum, laki ng classroom at kwalifikasyon ng guro. And we have CHED po, another agency sa government. So, sa CHED, kay tigaan nila mga libreng accreditation sa kolehiyo, sa university, o mag-operate sa mga bagong programa. Ihatag sila mga scholarships. Na pampubliko o private na ID subject na Math, Filipino, English, o Araling Panlipunan. So, muna sa section 4. So, in this article 14, section 5, ang GRIA ay ang edukasyon ay karapatan ng bawat mamayan na dapat itong gawing libre, madaling ma-access, di kalidad ng gobyerno
dapat din suportahan ng mga estudyante at guro. Sa Section 5, dapat accessible o dali ra makakuha sa mga tao, magpa-enroll sila. Yeah. So natay mga agencies, for example, we have CHED. Section 8. This constitution shall be promulgated in Filipino and English and shall be translated into major regional languages, Arabic and Spanish. So in this section, in the language, they should translate the constitution to other language so that they can understand. Example, kung taga-Visayas ka, nakay-copy dapat sa constitution ng Bisaya para masabtan sa taga-Visayas. So next is section 9. The Congress shall establish a national language commissions composed for representatives of various regions and disciplines which shall undertake, coordinate, and promote researchers for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages. So in section 9, magbuhat ng commission or magbuhat sila mga researchers from laylay nga mga lugar or laylay na mga dialect to research and mag-help para mag-continue ilahang mga languages. For example, is kanang Cebuano ka, Ilocano, and more. Section 10 sa Article 14. Science and technology are essential for national development and progress. The state should give priority to research and development, invention, innovation, utilization, and to science and technology education. Sa Section 10, kaya emphasize na din, pinatagahan ang importance ang kaning science and technology kay para sa government mo kay makatabang ang science and technology para muunlad sa country. So, dinatagaan nila ito ng mga scholarship o mga nag-research, kung gusto mag-research ng mga biology, kay sa research, ay sa science technology mo po dito, dire po nato na itong bigwat na paraffin test, dire po nato sila makuha ang mga substance sa ito. Kaya sila po yung nag-buhat ito sa chemical substance. Kaya sa Section 11, the Congress will provide for incentives, including tax reduction, to encourage private participation in programs of basic and applied scientific research. Dire po sa Section 11 kay kaning mas ginakuan nila sa Congress sa government bawasan ang tax ato mga nagakuha o kaning private o kanang mga nag-research sa mga nag-research researchan nila mga lugar dapat bawasan nilang bayad dato kay magamit ng gyapon to nila ilang kuan tong gipang research nya dapat ko daw kay tagaan og kaning sa provide for incentives kaning kuan bawas tuition kanang pamubuan ng mga tuition para sa kanang mga research na mga studies o biology na mga yan na Section 12. The state shall regulate the transfer and promote the adaptation of technology from all sources with a national benefit. It shall encourage the widest participation of the private groups, local governments, and community-based organization in the generation and utilization of science and technology. Ang gobyerno magtabang na magamit ang teknolohiya para sa kayuhan sa nasa pag-encourage ang mga tao na makatabang sa paggamit sa science and technology. Section 13. The state shall protect and secure the exclusive rights of scientists, inventors, and staff, and other gifted citizens for their intellectual property and creations, and early and beneficial to the people for such period as may be provided by law. Ang gobyerno magprotekta sa mga scientists, inventors, artists, kukuban pa ang talento para sila rin ay katunod sa ilang mga binuhat biglang sunod sa panahon nga giingon sa balaod. Sabi kung makatabang niya sa mga tao. Arts and Culture, Section 14. The state shall foster the preservation, enrichment, and dynamic evolution of a Filipino national culture based on principle of unity and diversity in a climate of free artistic and intellectual expression. Kani ginaingon ni sa Section 14 kaya gobyerno daw kay pagtabang sa pagatiman sa atong kultura na
para mulambong nga buhi o tanang lahi-lahi nga tradisyon kay magkahimo sa samtang libre ang tanan sa arts of idea. Section 15, Arts and Letters shall enjoy the patronage of the state. The state shall conserve, promote, and popularize the nation's historical and culture, heritage, and research as well as artistic creations. Ang section 15 kay ginaingon nga ang gobyerno daw mismo nga magsuporta sa singing o political dili lang kayo mag-preserve sa kasaysayan ng kultura o magpasikat sa mga likhang sining aron mas maila sa katawan ang arts and culture. Section 16. All the country's artistic and historic will constitute the cultural treasure of the nation and shall be under the protection of the states which may regulate its disposition. Diri sa Section 16, ang kanang artistic o historical nga bali sa nasod sama sa mga karaang building, mga monumento, tradisyon, singing o mga butang nga dunay nakumbili sa kasaysayan mao kini ang ginatawag na kultura nga bahagi sa nasod. Tungod kay importante kini para sa pagkaila o kultura sa Pilipino. Ang estado o gobyerno adunay katungod og responsibilidad nga protektahan kini. Apil ani ang pagdumala, pagbantay o pagregulate kung usaon paggamit, pagbalin o pagpanagtiya sa mga maong bahagi aron dili mawala, madaot o magamit sa mga sayop nga pagpaano. Section 17. The state shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, tradition, and institution. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. Dili sa Section 17, mo kini ang gobyerno mobila o matahod sa katungod sa mga lumad o indigenous people ilang protektahan ang ilang kultura, tradisyon o pamagi sa kinabuhi o kung maghimo ang gobyerno o mga plano o polisiya kilo nila ang pag-inahanglan o katungod sa mga indigenous communities. Sampal ako niya paghatag og yuta nga ilang giangkon pananglitan gi-recognize sa estado ang ancestral domain sa mga lumad aron mapamili nila ang ilang tradisyon o pamagi sa pagpuyo. 14, Section 18, the state shall ensure equal access to cultural opportunities through the educational system, public and private cultural entities, scholarship grants, and other incentives, and community cultural center, and other public venues. Pasabot na ang gobyerno kay Watag o kwan, siguro sa mga tao makadungag og access sa mga kultura pinahagi sa eskwelahan, museum, scholarship o cultural center. Ang example niya is ang gobyerno mag-organize o libre nga art workshop sa barangay para makakon ang tanang bata o adult sa painting o local crafts. Number 2, the state shall encourage and support research and studies on the arts and culture. Ang gobyerno mo suporta sa research o pagtuon bahin sa arts and culture aron ma-preserba o kalambo ang atong tradisyon. Ang example na is ang gobyerno mo magpundo sa study bahin sa tinikli aron masabtan ang history o preserba kini nga traditional guys. Section 19, Sports. The state shall promote physical education and encourage sports and programs, league competitions, and amateur sports, including training for international competition to foster self-discipline, teamwork, and excellence for development of healthy and alert citizenry. So, nakabutang sa Section 19, gina-encourage sa tanan ng mga build of socialization para makabuild sila teamwork o
encourage sila nga moapil og sports para dili nila makubiyahan ilang health para ma-exercise sila o gina-encourage sila magkaroon ng sports ecosystem mula sa growth o elite level.